Ngayong gabi, Ama, ipagkalinisin mo kami upang maging karapat-dapat kami sa iyong mga salita. Itinataas namin ngayon ang gaganapin ngayong live streaming upang makapagpakinig ng iyong mga salita. Ama, anuman po ang maging balakid ngayong gabi, ikaw ang mag-control sa internet, sa mga gagamitin po na mga kagamitan. Ama, ikaw rin po ang magbigay ng wisdom sa kung sino man po ang gagamitin mo ngayong makapagpahayag ng iyong mga salita. Balutin niyo po siya ng iyong kapangyarihan. Gayon din po, Ama, ang mga worship team at ang mga nasa social media team, Ama, ay ikaw ang bumalot sa kanila at magkaloob ng wisdom. Pagalinisin niyo rin po upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. Gayon din po ang lahat po ng nakikinig ngayong gabi ay patuloy niyo pong balutin ang inyong pagmamahal upang nasa gayoy ang mga salita mo lamang ay ang kanilang marinig ngayong gabi, hindi lamang po mapakinggan kundi ipamuhay at manatili sa kanilang mga puso. Muli, Ama, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay pinagkalooban mo ng buhay na malayang magmahal sa iyo. Ang lahat po ng aming panalangin ay tinataas namin sa bugtong niyo pong anak na si Jesus. Amen. Oh,
Panalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, patuloy ka po naming pinapupurihan, pinasasalamatan, tinataas po sa gabing ito. Salamat Panginoon sa iyo pong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat Lord sa inyo pong pangunguna Panginoon sa bawat isa. Salamat Panginoon sa mga biyaya na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa mga trabaho, Panginoon, sa lahat ng aming pinagkukunan ng aming ikinabubuhay. Maraming salamat, Lord. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Lord, sa gabing ito, aming pong itinataas sa inyong harapan ang aming mga tithes and offering. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang mga kaloob na ito upang magamit lamang para sa iyong kaharian, Panginoon. Patuloy din niyo pong pagpalain ang mga pinagkukunan namin, Panginoon, ang mga trabaho, ang mga nagtatrabaho, Panginoon, patuloy niyo po silang ingatan, patnubayan at gabayan, Panginoon, at ilayo sa anumang sakit at karamdaman. Nataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang humahawak ng mga kaloob na ito. Dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo siyang ingatan, bigyan ng katalinuhan, Panginoon, at ilayo sa anumang pong sakit at karamdaman, Panginoon. Upang sa ganun mapangasawaan niya pong maayos ang iyong mga kaloob na ito, Panginoon. Maraming po salamat. Muli, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello mga kapatid, kumusta po kayo? At muli, tayo po ay magkadawapang palad na naman upang pag-aralan po natin ang mga salita ng Diyos. At dalangin ko po na sa ating pong pakinig ay maunawaan po natin ating pinapakinggan at may isa pang buhay. So salamat po sa Diyos, salamat po sa inyong lahat na nanonood ngayon at nakikiisa. At dalangin ko ng bawat isa sa atin ay mag-participate sa pamagitan ng pagtatag ng ating mga kaibigan upang mag-invite para makinig sila. Sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon na tayo gagamitin ng Panginoon para tagapag-akay ng mga tao patungo sa Kanyang kaharian. So muli, salamat po. At dahil sa ngayon po ay nasa spirit po tayo ng Christmas, ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa panahong ito. So, atin pong pag-aralan ay sa John chapter 1. At ito pamagatan natin, God became a human. Ang Diyos ay naging tao. So, ito po ay ating kunin sa John chapter 1, verse 1 to 18. Pero bagong lahat, manalangin muna tayo. Salamat po aming Ama sa sandaling ito na kami po ay mag-aaral ng inyong salita. At dalangin po namin na ipagkulob niyo po sa aming mga puso at isipan ang pangunawa o aming Diyos. Na maunawaan po namin ito at kami po ay mapagpala, ma-encourage mula sa inyong mga salita. Samahan niyo po kami aming Diyos mula sa simula hanggang sa matapos. Kayo po ang mag-take over, mag-control sa gawain ito, maging sa internet. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen at amen. Okay, so God became a human. John chapter 1. So ang John chapter 1 ay nag-start po siya sa verse 1, in the beginning. Kaya kung inyong mababasa ang word na in the beginning, maalala niyo agad ang Genesis chapter 1. Nang sabi doon, in the beginning God created the heavens and the earth. So dito po sa ating tatalakayin ay dito natin makita na in the beginning, ibig sabihin ng in the beginning, sa pasimula na ang salita ng Diyos ay bumaba. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So ang sabi dito, sa verse 1, in the beginning was the Word. Ano po? So, ang ating punto po, dire-diretso na tayo, the Word was God. Ang salita ay naging tao. Sa John chapter 1, verse 1 and 2. So ating pagbabasahin. In the beginning was the Word.
And the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. So mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama ng ating Ama, of course. Kaya sa Book of Exodus, kung inyong mababasa, lalo na sa chapter 3, doon po ay nagpakita ang Diyos, nagsalita ang Panginoon, at nagpakita ng apoy, na ito po ay tumutupok sa isang puno ng kahoy na hindi po natutupok o nasusunog yung kahoy, pero may apoy. At ang Panginoon ay nagsasalita. At pagkatapos, ang sabi ni Moses, ano po bang sasabihin ko sa Israel? Shortcut ko na lang ito, no? Ang sabi ni Moses, ano po bang sasabihin ko sa Israel kung ano ang pangalan po ninyo? So, ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi niya, I am that I am. Ako'y si ako nga. At yung I am na yon, hindi natin nakikita sa time ni Moses, pero nagsasalita. So, ang Diyos ay nagpapakilala noon sa panahon ng Old Testament sa magitan ng salita. Subalit, pagdating sa New Testament, ang sabi rito, and the Word was with God, and the Word was God. So, yung salita noon ay Diyos. So, He was with God in the beginning. So, sa Old Testament, ang Diyos nagsasalita, pero hindi nakikita. Sapagkat bawal makita ng tao ang Diyos in person. Bakit? Kasi, pag nakita ng tao ang Diyos, maaari siyang mamatay. Kaya ang Diyos nagsasalita, pero hindi nagpapakita. So, the Word was God. Ang salita ay ang Diyos. Okay. In the beginning. So, sabihin in the beginning kung kailan si Jesus Christ ay bumaba sa lupa. So, He was with God in the beginning. At number 2, He created everything. So, number 1, the Word was God. Number 2, He created everything. Ang sabi po rito sa verse 3 hanggang verse 5, sabi dito, through Him all things were made. Without Him, nothing was made that been made. So, ang sabi dito, sa pamamagitan ng salita, nilikhaan niya ang lahat ng bagay at walang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. So, sa madaling salita mga kapatid, yung word na Diyos na nagsasalita sa time ni Moses, sa time ng Old Testament, ay siya ang creator. Siya ang manlilikha. At kung inyong mapapansin, sa Genesis chapter 2, ang sabi ng let us make man in our image. So, ang ginamit na word na let us, of plural, ibig sabihin, sa paglikha ng Diyos sa tao, ay kasama ang Father, Son, and the Holy Spirit. Pero sa creation ng sanlibutan, ng buong mundo, ang sabi dito, through Him, all things were made. So, sa magitan niya, ang lahat ng bagay ay nilikha. So, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang creator. Siya ang manlilikha. Ang sabi dito sa verse 4, in Him was life. Nasa Kanya ang buhay. And that life was the light of men. The light shines in the darkness, sabi sa verse 5. But the darkness has not understood it. So pag nasabi natin light, ito ay sumisimbolo ng buhay. Ano po? Kasi po, ang ilaw hindi yan magliliwanag kung wala pong kuryente na pinagmumulan. So, ang Panginoong Jesucristo, siya yung buhay. At sa kanyang buhay ay may liwanag. So, nagre-reflect. At itong liwanag nito
ay linulupig nito ang kadiliman. At ang kadiliman ay tumutukoy kay Satanas at sa mga masasamang gawa. So, ang sabi sa verse, susunod na verse, John the Baptist testified about the light. Number 3. So, number 1, sa verse 1 and 2, the Word was God. Number 2, He created everything. Verses 3 to 5. At number 3, John the Baptist testified about the light or about the Lord. So, para maging matibay po ang patutuo, tandaan po ninyo, si Jesus Christ, hindi siya nagpapakilala sa kanyang sarili, kundi may tagapagpakilala. At ang tagapagpakilala sa kanya ay si John the Baptist. Ang sabi dito, ayon sa testimony ni John, sa verse 6, there came a man who was sent from God. His name was John. Verse 7, he came as a witness to testify concerning the light, so that through him, all men, ang sabi ito, might believe. So he himself was not the light, he came only as a witness to the light. Okay. Si John the Baptist ay isinugo ng Diyos na nauna kay Jesus Christ para maging saksi, maging witness sa ating Panginoong Hesukristo. So kaya mga kapatid, bago dumating si Jesus, bago si Jesus Christ pinukusan ng camera, si John muna. Kasi si John po ang forerunner ni Christ. Siya ang nauuna. Siya ang tagapagpa-introduce. Siya ang tagapagpakilala patungkol kay Kristo Jesus. So itong trabaho ni John, yung first coming ni Jesus Christ, ito rin dapat ang trabaho natin. Na tayong mga Christian, tayo dapat ay maging witness ng Diyos. Magte-testify tayo about the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi po, babalik ang Panginoon, darating ang Panginoong Kristo. So si John, ginamit ng kasangkapan ng Panginoon para mauna kay Jesus Christ, para maging witness, para maging patutuo patungkol kay Christ. So, he testified about the Lord Jesus Christ. So, ang trabaho nating mga mananampalataya, ganoon din katulad ng trabaho ni John. Ating pinapatutuhanan, tayo ang naging saksi o witness ni Kristo Jesus. At dapat yun nga ang mangyari, sapagkat tayo ngayon ang nasa papel ni John, na tayo ang maging saksi o tayo ang magte-testify about the Lord Jesus Christ sa kanyang second coming. Na alam natin na babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, so number 4, Israel rejected him. So number 1, the Word was God. Number 2, He created everything. Number 3, John the Baptist testified about the light, about the Lord. Number 4, Israel rejected Him. Sabi po rito sa verse 10 at saka 11, He was in the world. Sino yon? Yung salita na siyang Diyos, na siyang lumikha. He was in the world. And though the world was made through Him, the world did not recognize Him. So yung salita na Diyos ay bumaba. Yung Creator, yung manilikha, ay bumaba sa lupa. Pero nung siya ay bumaba dito sa lupa, anong sabi dito? The world did not recognize Him. Hindi siya nakilala ng mga tao. So, imagine mga kapatid, ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay, pati mga tao, nilikha mo ang lahat ng bagay dito sa mundong ito. So, ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay kasi ikaw ang creator. So, dumating siya doon sa mga nilikha niya at pagkatapos, hindi siya kinilala, hindi siya nakilala.
Nireject siya. Tinanggihan siya ng Israel. Di po ba masakit yun? Para bang ganito? Yung tatay ay hindi nakapiling ng anak ng matagal ng panahon. Dahil sa ang tatay ay naghahanap buhay at ang ginagawa ng tatay, nagpadala na lang ng support financially sa kanyang pamilya. Noong ang tatay ay umuwi sa kanilang pamilya, hindi siya kilala ng kanyang mga anak at hindi siya kinilala ng kanyang mga anak. Hindi po ba masakit sa isang magulang na hindi ka pansinin o kilalanin ng inyong mga anak? Ganon ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay, siya ang lumikha, tapos siya ay pumunta sa lupa, pero ang sabi rito, though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Masakit po sa panig ng Panginoon na hindi siya ni-recognize. Sa verse 11, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Saan siya napunta? Doon sa bayan ng kanyang pinili, ang Israel. Ito ang bayan ng kanyang pinili. Ngayon ang tanong, bakit ang Israel ang pinili ng Diyos? Hindi na natin, hindi natin sakop yun. Kaya, ang Diyos hindi mo pwedeng questionin sa kanyang sovereign will. Kasi makapangyarihan siya, all-knowing siya, hindi mo siya pwedeng questionin. So, pinili niya ang Israel. So, balit, nung dumating siya sa Israel, ang sabi rito, He came to that which was His own, but His own people, Israelites, did not receive Him. Hindi siya tinanggap. Bakit hindi siya tinanggap? Ang sabi ng Biblia, sa 2 Corinthians chapter 4, si Satanas siya ang bumubulag sa isip at puso ng mga tao upang hindi makilala ang liwanag ng Ebanghelyo, hindi makilala si Kristo, sa madaling salita. So ang Israel, hindi nila tinanggap ang Panginoong Kristo. Bakit hindi nila tinanggap? Sa verse 10, the world did not recognize Him. Hindi siya na-recognize as Son of God. Hindi siya na-recognize as Creator. Hindi siya na-recognize as Lord. Hindi siya na-recognize bilang isang Messiah. Ito yung iniintay ng Israel ng matagal na. Yung Messiah o Messias. Ibig sabihin ng Messias ay the Anointed One or the Anointed King. Hindi siya tinanggap. Hindi siya kinilala. Kaya, mga kapatid, ito ang nararamdaman ni Pablo. Alam niyo ba yung puso ni Paul? Sumasakit ang kalooban ni Paul. Bakit? Kasi si Paul, nangangaral po siya sa mga Gentiles, sa mga Hintil. Pero, nangaral siya sa mga Hintil, kanya lang ang kanyang bayan na pinagmulan, ang Israel, ni-reject ng kanyang mga kababayan. Kaya sabi ni Paul dito sa Romans chapter 9, verse 1, hanggang sa verse 4, sabi ni Paul dito, I speak the truth in Christ. Ang sabi niya, I am not lying. My conscience confirms in the Holy Spirit. Sabi ni Paul, I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Anong sabi ni Pablo? I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Ang sabi ni Paul, napakatindi ng aking kalungkutan. Napakatindi ng aking kalumbayan na naramdaman sa aking bayan. Ang sabi niya sa verse 3, For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race. Si Pablo po ay parang si Moses. Ang sabi ni Moses na ganito, Panginoon, Yahweh,
Hindi baling burahin mo na ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Maligtas lang ang iyong bayan. Ito ang sinabi ni Moses. So inyong mga mapapansin mga kapatid, ang isang taong ginagamit ng Panginoon to lead His people, to serve, yung mga taong may malasakit sa mga tao. Yung mga taong may matindi ang kanilang compassion sa mga tao. Yung mga taong totoong makabayan. Yung mga taong totoong nagmamahal sa kanyang mga kababayan. Biro mo, hindi na baling mapunta sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy, maligtas lang kanyang bayan. Kasi po once na tinanggal ng Panginoon ang pangalan mo sa aklat ng buhay, of course, ikaw ay bubulid sa dagat-dagatang apoy, yung final judgment. Ito namang si Pablo, ganun din ang kanyang naramdaman. Sabi niya, ang tindi ng aking kalungkutan dahil sa aking mga kababayan. Ako'y nangangaral sa mga hintil, pero ang aking kababayan, tinanggihan nila ang Mesyas, si Kristo. So sabi niya sa verse 4, the people of Israel, sa kanila is the adoption as sons. Inampon sila ng Panginoon. Kinupkup sila ng Diyos. There's the divine glory. Sa kanila rin ang divine glory. The covenants, ang kasunduan. The receiving of the law. Sila ang tumanggap ng kautusan. The temple worship and the promises. Sa pagsamba sa templo at ang mga pangako ng Diyos, ang Israel ang pangunahing recipient nito. Pero ang sabi ni Pablo, napakatindi ng aking kalungkutan sapagkat tinanggihan ng aking bayan ang Panginoong Jesucristo. So ito po yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 10 verse 1. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Ito ang sabi ni Pablo. Mga kapatid, ang nasa ng puso ko, ang panalangin ko sa Diyos sa mga Israelita ay maligtas sila. Yun ang panalangin ni Pablo. Tayo ba mga kapatid, ipinagpipray ba natin na maligtas ang ating bayang Pilipinas? Pinagpipray ba natin na maligtas ang ating mga mahal sa buhay? Alam niyo mga kapatid, kung pinagpipray ninyo na maligtas ang inyong mga mahal sa buhay, ang gagawin niyo lang, itag ninyo sila. I-invite ninyo na makinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Kung sila ay inyong pinagpipray, kung kayo po ay merong malasakit sa kanila. Kasi po, kung tayo ay may masidhing malasakit sa kaligtasan ng ating mga kababayan, meron tayong matinding malasakit sa ating mga mahal sa buhay na maligtas sila. Hindi lang natin sila pinapanalangin, kundi meron tayong ginagawang hakbang. Sa panahon natin ngayon, madaling mag-invite. Hindi mo na kailangan puntahan sa malayong lugar, yung kamag-anak mo, itag mo, i-text mo, o i-invite mo sa panahon ng mayroong nangangaral ng salita ng Diyos para sila ay makapanood. At baka sakali na sila ay maligtas at makasama natin sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos na kanyang ipinapangako. Kaya, nireject ng Israelita ang Panginoon sa verses 10 to 11 ng chapter 1 ng John. Pero nakakabuti yun sa ating mga hintil kasi sa atin nabaling ang favor ni Lord, ang kaligtasan. Okay, number 5. Sabi dito sa number 5, but those who believe and accepted, He gave the right to become children of God. So, nireject ng mga Israelita si Jesus Christ. Hindi siya nirecognize, hindi siya tinanggap, pero dahil sa hindi tinanggap ng mga Israelita ang ating Panginoong Hesukristo, nagbukas ang ating Panginoon sa bawat isa. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa lahat. Ang sabi dito sa verse 12 ng John chapter 1, yet to all who receive Him,
To those who believe in Him, in His name, He gave the right to become children of God. Ang sabi ni John. Okay, nireject ninyo ang mga Israelita. O nireject ng Panginoon ang mga nireject ng Israelita ang Panginoong Kristo. At dahil sa pag-reject ng mga Israelita kay Kristo Jesus, ito ang sinabi ni John, yet, to all who receive Him, ang sino mang tumanggap kay Kristo, ang sino mang nanampalataya kay Kristo, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino ba ang pinili ng Diyos para maging adopted child niya? Hindi po ba ang Israel? Subalit nung na-reject ng Israel ang ating Panginoong Kristo, ang Panginoon ay nagbukas sa lahat. Anong sabi? Natapos sa lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. So ang mga hintil, tayo, ay pwede rin maging mga anak ng Diyos. So tayo ay naging adopted child ng Panginoon. Lahat ng mga Christian, lahat ng mga tumanggap at nanalig kay Kristo, sila ay mga adopted child ng ating Panginoon. At tayo ang tinawag na anak ng Diyos. Ang sabi sa verse 13, children born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. Tayo ipinanganak ng Diyos sa Kanyang kaharian. Tayo ipinanganak sa Espiritu. Kaya ang tawag sa atin ay we are spiritually birth o spiritual birth o born again yung tinatawag. So we are born into the kingdom of God. At tayo ay naging anak ng Diyos at kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang tawag sa atin ay miyembro ng royal family. Sino dapat ang tumanggap nito? Ang Israelita. Pero mga kapatid, ako ay naniwala na hindi pabayaan ng Panginoon ang Israel na hindi magbalik loob sa Kanya. Naniwala ako na mga Israelita ay magbalik loob sa ating Panginoon. So number 6, the Word became flesh. Sabi dito sa verse 14 at saka 15, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. So, sa verse 14 po, ito yung tawag nito ay incarnation. Ang Diyos na hindi nakikita na nagkatawang tao. Ang tawag po noon ay incarnation. At nung ang Diyos na hindi nakikita na nagsasalita noon sa Old Testament, na pumasok sa katawan ng tao, ang sabi doon, we have seen His glory, the glory of one and only Son. Siya ay tinatawag na anak ng Diyos. At ano ang sabi ni John? Full of grace and truth. So ang dala ng Panginoong Kristo, grace at saka truth, katotohanan. So sa verse 15, John testifies concerning Him. He cries out saying, this is what was He of whom I said, He who comes after me has surpassed me because He was before me. Sabi ni John, ako'y sumisigaw at aking sinasabi na itong darating ay mas higit kaysa akin kasi bago pa ako ipinanganak, siya'y naroon na. So before all things, lahat, bago pa nilikha ang mga bagay, naroon na ang anak ng Diyos. Kaya sabi ni John, narito ako para patutuhanan sa inyo na itong darating, siya ang kaisa-isang anak ng Diyos na punong-puno ng biyaya at katotohanan. Sabi doon, number 6 or number 7, last. From His abundance, we have all received one gracious blessing after another. Sa verse 16 at saka sa 18, ang sabi po rito,
From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Verse 18, no one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made Him known. Okay. So from His abundance, we have all received one gracious blessing after another. Ano po yung ating natanggap na gracious blessing after one another, or blessing upon blessing? Ano yung mga pagpapalang natanggap natin? Una, noong si Kristo ay dumating, ang Diyos ang kasama natin. So His presence is with us. Kasama natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa panahon ng Christmas, ang Diyos, ang Panginoon ay bumaba. At siya nagkatawang tao. Siya ay nakikita ng tao. So ano ang blessing sa atin? Yung kanyang presence. Ito pa mga kapatid. Ang pagpapala ng kanyang pagkakatawang tao ay napakalaki. Ano yung mga blessing na daladala ng ating Panginoon Hesukristo? So una sa lahat, ang tao at ang Diyos ay maaari nang muling magkaroon ng panibagong relationship. At kapag ang tao ay nagkaroon ng panibagong relationship sa Diyos, na ibabalik na ng Diyos ang nawala sa tao at higit pa roon. Ano ba ang nawala sa tao? Yung relationship niya kay Lord. So, through Christ, magkakaroon tayo ng relationship with the Father. Ano pang nawala? Yung buhay na walang kamatayan. So, na kay Kristo ang eternal life. So, ang sabi ng Biblia, the gift of God is eternal life through Christ our Lord. So, dahil si Christ ay bumaba sa lupa, ang lahat ng mga tumanggap at nanalig sa Kanya, hindi lang maging anak ng Diyos, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At isa pa yon, nang bumaba si Christ Jesus, nagkatawang tao, anong meron tayo? Tayo naging anak ng Diyos. Adopted child ng ating Diyos. Sa pagitan ni Kristo Jesus. Ano pang blessing na ating natatanggap? Mga kapatid, ikaw, ayon sa Romans 8, ikaw ay magmamana ng karian, ng kayamanan na hindi mo pinaghirapan. Of course, dahil sa ikaw ay anak kay Kristo at anak ng Diyos, ikaw ay magmamana ng kayamanan, hindi mo pinaghirapan. Kayamanan hindi nagwawakas at hindi lumilipas. At ikaw, na galing sa lupa, papalitan ng Panginoon ng bagong katawan. Katawang makalangit. Na ang katawang ito ay hindi na namamatay. Hindi na nagkakasakit. Wala nang iyak. Wala nang pagluha. Wala nang kamatayan. Wala nang dalamhati. Sapagkat ang mga nakalipas na bagay ay naparam na. Kaya nga sabi ng Biblia, if anyone be in Christ, he is a new creation. So, mga kapatid, nung dumating si Christ, ang dala niya ay grace at saka truth at abundance blessing. Grace upon grace. Si Moses ang nagbibigay ng batas sa tao. So, ang batas galing sa Diyos. Ibinaba ni Moses. Pero si Jesus Christ, siya ang taga-tupad ng batas. At ang dala ng Panginoong Jesucristo ay grace at saka truth. So sa time ni Moses, pag nagkasala ka, patay ka kaagad. Kasi nasa under sila ng law. Pero tayo ay nasa ilalim ng grace at saka truth. Ano yung grace? Yung undeserved favor. Yung ikaw ay binigyan ng Diyos ng pabor. Na dati hindi ka naging anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Na dati papunta ka sa impyerno, ngayon iligtas ka ng Panginoon at isama sa kanyang kaharian. Na dati ikaw ay anak ng demonyo, ngayon ginawa ka ng anak ng Diyos. Na dati wala kang mamanahin, ngayon meron kang mamanahin na kasama si Kristo Jesus.
Yun po mga kapatid, ang undeserved favor. Unmerited favor. Yung pabor, yung laki ng pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus na hindi natin pinaghihirapan, kundi ibinigay ng Panginoon graciously sa atin dahil sa Kanyang habag, dahil sa Kanyang biyaya sa atin. So ito po mga kapatid, tayo ay tumanggap ng abot-abot na pagpapala. Kaya kapag ikaw ay kay Kristo Jesus, you are already blessed. Bakit? Anak ka ng Diyos, may buhay ka na walang hanggan, tagapagmana ka ng Diyos, tagapagmana kasama ni Kristo, at ano pa, kasama kang maghari kapag naghari si Jesus Christ. Ito yung undeserved favor. Ito yung unmerited favor na ibinigay ng ating Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya po, ang sabi ni John, ulitin ko lang, yung sabi ni John sa verse 16, "From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another." Ang dami ng mga pagpapalang tinanggap natin nung ipinanganak si Kristo Jesus dito sa lupa. Kaya mga kapatid, ang mahalaga sa Kapaskuhan, si Kristo ay nasa iyo. At sigurado ka doon na ang Panginoong Kristo ay nasa iyo. Pero kung meron po mga kapatid na nanonood ngayon o nakikinig ngayon na hindi pa sigurado na ang Panginoong Kristo ay nasa kanilang mga puso at buhay, pwede tayong manalangin. I-invite ko po kayong manalangin na yung bang confident tayo na si Kristo nga ay nasa atin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, the gift of God is eternal life through Christ our Lord. Ang sabi ng John, 1 John chapter 5 verse 11 to 12, ang pinanahanan ni Kristo ay pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Pero wala nito ang hindi pinanahanan ni Kristo Jesus. So ang assurance ng eternal life, ang tayo ay pinanahanan ng Panginoong Jesucristo. Ipinanganak ang Panginoong Jesucristo sa ating mga puso. Kailan yon? Nung tayo ay kinatagpo ng Panginoon, tayo humingi ng tawad at pinaghari natin ang Panginoon sa ating puso. At kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo at nanalig ka sa Kanya, nasa iyo na ang alin? The greatest gift of all. Ano yung the greatest gift of all? Jesus Christ Himself is the greatest of God. The greatest gift of all. Wala nang higit pang gift dito. Ang isang taong pinagharian ni Kristo Jesus, ang isang taong isinilang si Kristo sa kanyang puso. Kaya, manalangin po tayo mga kapatid. Doon sa mga taong hindi pa sigurado ng Panginoong Kristo ay nasa kanilang mga puso na tiyakin natin sa pagitan ng panalangin. Isipin nyo lang ang prayer na ito, hindi sa akin, sa inyo. Isipin nyo lang nakausap nyo ang ating Panginoon at anyayahan ninyo sa puso ninyo na siya ang maghari nito. At ako'y naniniwala kung saan naghari ang Panginoon, iyon ang kanyang kaharian. At maganda pong tayong lahat ay pinagharian ng Panginoong Kristo. Sapagkat kung magkagayon, nasa atin ang eternal life, nasa atin ang mga pagpapala. Ang sabi ni John, blessing after blessing. Ano po? Tayo po yung manalangin. Sumunod po kasi may kaling panalangin. Panginoong Jesus, salamat po na ikaw ay isinilang dito sa lupa para ako ay inyong tawagin upang makabilang ninyo sa inyong kaharian. Aming Ama, salamat sa inyong pag-ibig na gayon na lamang na ibinigay ninyo ang inyong bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong pag-ibig, aming Diyos. At ngayon, Panginoon, lumalapit ako sa inyo. Bukas po ang aking puso. Subalit, Ama, hindi ako maging karapat-dapat sa inyo, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan. Inaamin ko po na ako isang makasalanan. Kaya po, namatay ka sa krus ng Kalbaryo dahil sa akin. Isinilang ka para mag-alay ng buhay sa krus. Isinilang ka, Panginoon, para bayaran ang aking kasalanan. Kaya patawarin niyo po ako sa aking makasalanan. Hugasan niyo po at linisin. At narito, Panginoon, pinahintulutan kita na manahan sa aking puso at maghari sa aking buhay. Ikaw na ngayon ang aking Panginoon. Ikaw na ngayon ang aking tagapagligtas. Ikaw na ngayon ang aking Diyos. Ikaw na ngayon ang aking hari. At mula ngayon, narito,
ako'y sa inyo na, Panginoon. Ako'y inyo ng pag-aari. At gawin ninyo ang anumang ibig niyong gawin sa buhay kong ito. Sapagkat ang buhay kong ito ay binibigay ko na sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, kung nananalangin kayo ng buong puso, nagaling sa puso ninyo, ay yung panalangin iyan, tiyak, igagrant ng Panginoon. At dahating ang Panginoon at gagawin ng Panginoon kang anak niya. Kaya, salamat at manalangin tayo ulit. Aming Ama, tinataas ko po sa inyo ang mga nanonood ngayon at ang mga nakikinig. Salamat po sa buhay po nila. Salamat po na sila po ay team na nakikinig ng inyong salita. Ang aking dalangin, aming Ama, na sila po ay inyong bigyan ng assurance. Ang bawat isa sa kanila, o Panginoon, ang bawat tumanggap at nanalig kay Kristo Jesus ay may buhay na walang hanggan. At ito ang pinakadakilang regalo mo, aming Ama, sa Kapaskuhang ito. Walang iba kundi ang inyong anak. Ang aking dalangin, o Panginoon, ang bawat isa ay nakakatiyak na si Kristo nga ay naipanganak na sa kanilang mga puso at siyang naghahari at pinaghahari po nila. Aming Ama, ang aking dalangin, napagpalain niyo po ang bawat isang nakikinig at nanonood ngayon. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan, kayo po ang mag-provide nito. At Ama, ang aking dalangin, pagpalain niyo po sila, higit pa sa kanilang iniisip, higit pa sa kanilang hinihiling, higit pa sa kanilang inaasahan mula sa inyo. Sapagkat kayo pong aming Diyos is the God of the impossible. Magagawa niyo pang mga bagay na imposible, o aming Diyos. Kaya aming Ama, ang aking dalangin, gumawa po kayo ng mga kamanghamang bagay sa aming kalagitnaan. Sa bawat makikinig, o Panginoon, magpakahiyag po kayo at gumawa po kayo ng mga bagay supernaturally. Upang sa gayon, makita po ng mga taong nakapaligid sa amin na kayo po ay Diyos na makapangyarihan. At Ama, salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong bugtong na anak na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Salamat po sa kayamanang inyong inihanda para sa amin. Salamat po, aming Diyos. Salamat ng maraming sa inyo. Salamat po. At Lord, I declare blessing, prosperity sa bawat isang nakikinig ngayon, sapagkat ang plano niyo naman po sa amin, ang sabi ninyo, I have a plan for you to prosper you. Ito po yung sinasabi sa inyong bayang Israel. At ito rin naman ay amin pong tinatanggap, sapagkat kami rin naman ay kabilang sa inyong mga anak sa binhi ni Israel, spiritually speaking. Kaya Lord God in heaven, ang aking dalangin, o Panginoon, ang mga kapatid ko ay mag-prosper sa lahat ng bagay, physically, financially, and spiritually. Hallelujah. Ang bawat isa, Panginoon, ay inyo pong lulukuban yung kapangyarihan at ingatan, at o Diyos, papangyarihin nyo nawa ang inyong sinabi sa inyong salita, na kami inyong mga anak ay mga ulo, hindi buntot, na kami inyong mga anak, o Panginoon, hallelujah, ano man ang hawakan ng aming kamay ay inyong pagpapalain. So i-bless nyo po ang lahat ng may negosyo. Dalayan ko po na kanila pong makuha ang formula ng pag-negosyo, Panginoon. Dalayan ko po, bigyan niyo po sila ng wisdom, idea to gain wealth. Hallelujah. I-bless niyo po ang bawat nagtatrabaho, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas ng katawan. Pagpalain niyo po ang kumpanyang kanilang pinagtatrabahoan. Dalangin ko po na sila po ay ma-promote. Dalangin ko po, aming Diyos, na sila po, aming Diyos, ay inyo pong ingatan, iligtas, araw at gabi. At dalangin po namin. Dalangin ko po na pagpalain niyo po sila sa lahat ng bagay. Salamat po. Ito po ang aking panalangin ng aming Ama na may pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. The Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. In Christ's name, Amen at Amen. So salamat po mga kapatid sa inyong panonood at naway maranasan po natin ang mabiyayang, mapayapang, maligayang Kapaskuhan. Salamat po. Shalom.